Hello mga kamamshi! Ang ganap nga na ito ay noong birthday ko pa. Hindi ko pa nga ito na-edit at ngayon ko nga lang din ito mabovoice over. Dahil sunod-sunod nga yung activities na siya sa school kaya naman ay bisibisihan nga ako palagi. Diyos ko, ang hirap talaga maging isang nanay. Yung tipong tapos ka na nga sa pag-aaral mo pero parang estudyante ka pa rin. Dahil simulat sa pool na nga na nag-aral si Shane ay ako nga lagi ang gumagabay sa kanyang pag-aaral. At niyas ko ay hindi nga talaga maasahan ng kanyang tatay. So ayan, at bago pa nga humaba itong aking kwento-kwento ay balik na nga muna tayo dito sa aking video. Ngayong umaga ay patawid nga kami ng Katiklan. Dadaan nga muna kami sa bahay ni Kuya at doon nga kami sasakay sa kanilang service. Dahil iniwan nga namin yung motor sa isla, kaya naman ay makikisakay nga lang kami dito sa tricycle ni Kuya. Pagkasunduan nga namin na maliligo nga kami ngayon sa May Napaan River. Kaso ay bigla nga nagbago yung desisyon dahil bumuhos nga yung malakas na ulan. Sabi kasi ng asawa ng pinsan ko ay baka nga daw umapaw yung ilog. Malamang sa malamang ay lubog nga yung tubig dahil nga malakas yung ulan. Pero ang ending ay dito rin kami napunta sa May Nabaoy River. Kadating na nga namin dito ay pumwesto na nga kagad kami at pinaglalapag na nga namin yung aming mga daladalang pagkain. Ako at may batang masaya na naman. Kahit nga maulan-ulan sa araw na to at malamig nga rin yung panahon, pero yung mga batang to ay excited pa rin talaga maligo. At kapag bata talaga sa usaping paliligo ay gustong-gusto nila yan. Dahil kakaunti nga lang din yung bisita ngayong araw, kaya naman pinalipat nga kami na isang staff sa kabilang cottage. Dahil yung unang pinastahan nga namin at pinaglapagan ng aming mga gamit ay lamesa nga lang at wala ngang bubong. Dahil nga ulan sa araw na to ay nangangamba nga kami na baka kami nga ay mabasa. At dahil parehas nga lang din yung presyo ng cottage at sa lamesang pinaglapagan namin kaya naman lumipat na nga kami doon sa may bubong. Ito na nga yung moment na pinag-uusapan namin kung maliligo nga muna or kakain muna ng lunch. Dahil sa totoo nga lang mga kamamshi, kahit almusal ay hindi pa nga talaga kami nakapag-almusal at nagkape lang. Kaya naman ang sabi ko nga sa kanila ay atak na at kumukulo na nga itong aking sikmura. At buti na lang ay bumili nga ng tinapay itong asawa ng aking pinsan at yun na nga lang muna ang kinain namin. So eto nga pala yung aming baon na pagkain at luto nga yan ng aking hipa. Sa totoo nga lang mga kamamshi ay wala nga akong naiambag na pagkain dyan. Maraming salamat nga pala sa akin nakakasama ngayong araw at sobra nga talaga ako nag-enjoy. Wow! Speaking of enjoy, sobrang enjoy nga rin talaga yung mga batang to at meron pang pasakay sa balsa. Buti na lang ay napakasipag mag-alaga ng bata itong si housemate, kaya naman yung mga nanay nila ay nagsashot puno. O ayan, at speaking of shot puno ay bumili na nga itong asawa ng aking pinsan ng ginbilo. Patanggal nga lang ng lamig ito at maulan-ulan nga talaga ngayong araw. Pag kami nga ay nagkakasiyahan ay bigla naman nga dumating itong asawa din ng aking pinsan. Hindi nga sila nakasabay kanina sa pagpunta namin dito dahil meron pa nga rin daw silang ginagawa. Hindi nakasama yung aking pinsan dahil meron nga siyang kliyente at meron siyang tinatatuan. Kaya nagyaya na lang siya ng kanyang mga kaibigan sa pagpunta dito. Habang nagkakasiyahan at nagsishot puno sila, iniyaya ko nga itong si housemate na umakyat nga dito sa may tulay. Sabi ko nga sa kanya ay kuhaan nga niya ako ng picture. Di na nga rin ako nagtagal sa pagpapapicture at bumaba na kagad kami. Ang galing! Ang galing oh! Ay, ang galing naman pala talaga ni Piccolo. Dahil magaling nga rin sumayaw yung tatay niyan, kaya naman ay namana ng anak. Katapos nga namin magpapalit ng 5 piso ay kumanta naman nga kami ng aking hipa. Ilang beses na nga rin kami nagbanding pero ngayon ko nga lang yan narinig na kumanta. Di nga niya hilig ang pagkanta pero paglinis mo ng bahay ay napakasipag niya. Siyempre, hindi nga rin ako papakabog at kumanta din kahit nga pangit yung boses. Habang busy naman kami sa pagkakanta, ay natanaw ko nga ang mga batang to. Diyos ko, sila-sila na lang talaga at wala nang matandang kasama. At naging ate na nga si Shane sa 2 bulinggit na to. Habang tinitignan ko nga sila, ay napakakit nga ng 2 bulinggit. Alam mo nga talaga ay marunong na at meron ng alam sa buhay. At ayan yung mga nanay at walang kalam-alam sa ginagawa ng kanilang mga anak. Alaga ng margarin para aking nasapin, aking nasapin. Yo, so what the first time ako nakakin.
Ito ngang si kuya ay hindi rin nagpakabog at namimili na nga rin siya ng kanyang kakantahin. Diyos ko, pati itong si housemate ay nakikikanta rin. Pasado alas 5 na nga sa mga oras na yan, kaya nagdesisyon na nga rin kami na umuwi. Medyo dumidilim na nga yung langit at babagsak na yung ulan. So ayan, at kanya-kanya na nga rin silang sakay ng motor. At dahil kulang nga yung helmet, kaya naman doon na lang ako sumakay sa tricycle ni kuya. Si housemate na nga lang mag-isa sa motor. Ayan na nga yung sinasabi ko, habang nasa biyahe kami ay biglang bumagsak itong malakas na ulan. Kakapalit pa nga lang ng damit ni housemate dyan, pero tignan mo naman ay basang-basa nga siya sa ulan. Dito na nga kami sa part ng Sambiray at binabaha nga dito. At sigurado kapag may dumaang sasakyan ay for the talsik-talsik nga yan. Nandito na nga kami sa part ng Boracay Airport at malakas pa rin talaga yung ulan. At mukhang basang sisiw na nga si housemate dyan. Hindi na nga ako nakaligo kanina sa ilog at busy-busyhan dahil super talaga ako nag-enjoy. Uwi na nga kami dyan sa bahay nila kuya at dun nga kami magdi-dinner. Tapos na nga namin mag-dinner ay nagyaya na nga rin kami umuwi at bumalik na nga kami sa isla. Dito na lang muna yung aking video. Kung nagustuhan nyo ay paki-like and share na lang. Paki-follow na rin po yung aking page. Salamat!